So, ito guys. So, dati ko nang inayos to. Pero bumabalik pa rin yung problema niya. Bumabalik. So, yan yung i-resolve natin ngayon. So, bubuksan natin ulit to. Anong nangyari kung bakit nagmamalfunction pa rin siya. So, gaya ng sinabi ko guys, para ma-check ninyo na itong motor ay gumagana sa bench test ninyo. So, kuha lang kayo ng battery na maliit kahit sa motorsiklo. Ito. Tapos, ilagay ninyo sa ground ng motor. Tapos, yung isa naman positive dito sa supply. So, ito, paparinig ko sa inyo na gumagana to. Pero pagka nakakabit to doon, minsan nawawala yung gana niya. Meaning, nagmamalfunction siya. So, ito, paparinig ko sa inyo. Ayan o. Oh. So, meaning, gumagana siya. Itong motor na to, gumagana. So, ngayon, ang ano natin is bubuksan natin ito para ma-check uli natin kung ano yung nangyayari doon sa mga passage ng fluid, kung bakit nag-iiba-iba yung supply nya. So yan yung anuhin natin. Tapos ititrace natin ito kung bakit itong isa kasi positive to, kung bakit nawawala yung under nito. So yan yung anuhin natin, check. So yung isa nito ay pumunta dito sa module nya, controller, dahil ito relay controller to siya. So hindi ko alam kung ito yung may defective, kung bakit nagmamalfunction, pero hindi naman sunog. So iti-test natin to, i-retest natin ulit ito. So ayan guys, binuksan na natin. Ayan. So ito yung mga ano nya, cylinder valve. Ito naman yung seal nya. Ayan. So chinik natin dyan kung tumagos na ba dyan yung fluid, kung nababasa ba. So dito nagbabasa. Ayan o, nagbabasa siya. Yung iba hindi. Ayan. So ito para to sa likuran. Ito naman para sa harapan na supply. So supply line para sa likuran, supply line para sa harapan. Kaya nakalagay dito front left, front right. Nandito yung isa, dito butas. So check natin ito kung bakit hindi gumagana minsan. Dito nagbabasa yung loob. So check natin kung yan nagiging dahilan kung bakit nagso-short siya, bakit nagbabasa. So ito guys, matapos nating linisan itong ABS motor, ay atin ang ikakabit. So nilinis na natin to at tinisting. Sana maging okay na to siya. So ikakabit na natin doon. So ito naman yung relay nya, controller relay. So nilinis na rin natin at chinek, hindi naman siya nasunog at nagpa-function naman siya. So hopefully gumana to at maging okay.
pati rin itong ABS. So chinik natin yung valve dito at chinik, tinisting, wala naman nasunog. So observe natin kung di pa rin itong gagana guys, ay meaning mayroong problema tong mayroong problema tong ABS na to sa loob. So ang valve nya either hindi gumagana kasi nag-stack up itong front left at saka front right, nag-stack up, pero itong rear ay gumagana. So gumagana yung rear, ito yung supply nya, MC2. So ito yung supply sa rear, ito rear, isa lang to na linya, ito sa rear. Ang sa front dito ang supply nya, ito yung sa right at saka ito ang sa left, ito ang supply. Itong may MC1 front, MC2 rear. So ito ang mga supply. Yan. So ating kabit, puli, gumana siya. So yun guys, matapos natin ikabit yung ginawa nating ABS ay lumalabas na yung fluid nya pero mahina. So di natin na-test ng maayos yung ABS dahil mahina yung fluid na input nya papasok. So tinanggal muna natin ito, brake master, para masilip kung ano yung nagiging dahilan. Kasi nung bleed natin yung ABS, mayroong lumalabas pero napakahina ng pressure nya. So dito guys, na-discover natin na yung cylinder sa loob, yan, yung cylinder sa loob ay nag-stack up. Stack up siya. Yan o. Stack up. Hindi nakabalik. So meaning yung seal, rubber seal or yung cylinder seal nya ay nandito, hindi naka-atras dito. So dapat atras siya dito para kukuha ng fluid. Pagpasok ng fluid, ipupus niya yon para lumabas dito sa fittings na to, at dito i-bleed pag nag-bleed ng brake master cylinder. So ang nangyari is nandito ang piston, rubber seal nya dito. Dapat dito pupunta siya para makahigop, kaya pala mahina dahil pag post minsan hindi siya sumasagad dito, minsan dito lang, konti lang ang fluid na nakukuha niya. So ito, nag-stack up na naman siya. So check natin bago yung cylinder rubber seal nito, i-check natin kung baka sa dumi siya nag-stack up. So kaya hindi siya nakasagad. Ayan o, may clearance pa. Media pulgada pala yung clearance nya, hindi nakano. So yan yung dahilan. So yun guys, i-repair natin yan uli. So ito naman guys yung ginawa natin kahapon. Nagpalit tayo ng seal dahil napunit yung seal nya, rubber seal or cylinder seal sa loob. So nagpalit tayo para mapagana na natin yung ABS at saka yung preno. So ready for installation na rin to guys, itong brake master na to. Ito yung blinag natin na pag nag bleed tayo sa harap, yung likod ang nag-stack up. Pag nag-bleed tayo naman sa likod, yung harap naman ang nag-stack up. So
na-trace natin na ang problema ay minsan hindi gumagana yung ABS motor or ang kanyang ABS module din. So ating nilinisan yung ABS motor or module para gumana. So hopefully gagana siya ng dire-diretso, hindi na siya magti-trigger na mag-off. So ito, pinalitan din natin ng rubber seal or cylinder seal sa brake master cylinder niya. So ready na rin to for installation. So may isang symptoms pala to guys. Pagka na-bleed ka pala ng harap, mawawala ng preno sa likod. Pag nag-bleed ka naman ng likod, mawawala din yung preno sa harap. So yan yung pangalawang symptoms niya. So kung nakatulong to sa inyo guys, paki-like, share, subscribe my YouTube channel, Autoboyson, at paki-follow na rin ang ating Facebook page. Ina-upload ko rin to sa ating Facebook page, Ubik Irish Asarcon. So magandang umaga, God bless you all. Make